day mga paps, another video. So this time, linis muna tayo ng panggilid natin. So right at this point guys, nire-remove lang natin yung cover ng air filter. Kasama na natin sa linis to guys para ma-check natin if may langis na dito sa airbox natin. So upon opening guys, malinis pa naman siya though meron ng trace ng langis dun sa loob. This part naman guys, gamit tayo ng size 10mm na socket. And then 12mm naman na socket dito sa cover ng crankcase natin. Then this part, gamit na tayo ng T-wrench size 12. Medyo malalim na kasi yung bolt. Hindi na actually abot ng deep socket natin using our impact wrench. Okay, so this part guys, na-remove na natin yung cover. And upon checking, medyo malikabok na siya. Konting buha-buhangin. Remove lang natin yung filter na yan. And then this time, gamit naman tayo ng 8mm na T-wrench. Alright, so set aside lang muna natin yung mga 8mm na bolt. So this time, na-open na natin yung cover. Ayan. So dito guys, gagamit tayo ng impact wrench para mas mapabilis yung pagbaklas natin. Gamit tayo dito ng 17mm. Ayan. So na-remove guys, set aside muna natin yung Japan bolt. And then may washer yan. Lilinisin din natin yan maya-maya. And remove natin to dahan-dahan para wala tayong ma-damage sa spline. And upon checking, okay pa naman. Wala pa siyang lubog. All good. Dito sa clutch side, gamit tayo dito ng 24mm na socket. All good. Na-remove na natin. So upon checking, yung bell natin may konting dumi na. Itong nut naman guys, later papalitan ko to. Pasensyahan nyo na ako, medyo may pagka maselan ako sa nut. So upon checking yung bell guys, okay naman siya. And by the way, nagpa-regroove na din pala ako. Ito lang actually yung naging sagot sa dragging ng motor ko guys. Regroove bell. Guarantee sabog yan. So, remove na natin yung mga components isa-isa. Ayan, yung lining natin, actually makapal pa siya. Diba, makikita nyo dyan yung mark nung groove sa bell. Medyo may konting dumi na siya actually. Ang tinakbo na nito since yung last linis is around 3,000 kilometers. Ito guys, magic washer. Tabi niyo yun. Bushing, alisin din natin yun. So all good naman, wala naman tama. Then let's remove itong back plate. Ayun, medyo madumi na siya yung bola. So naka 12 grams nga pala ako dito na JVT na bola guys, para may konting arangkada siya. Ayan. Okay, check ko dito yung bola. Bilog na bilog naman guys, wala naman siyang nagkanto or tama. So I guess all good. Ang need palitan dito guys is yung tatlong slider piece kasi sobrang luwag na nila. Ayan. So as you can see, talagang halos matanggal na ng without exerting too much force sa pag-aalis. Ayan, maluwag na siya. So papalitan din natin ang bagay yan mamaya. Set aside lang muna natin lahat for cleaning. And dito naman guys, yung belt, okay pa naman siya. Total mileage ko is around 13,000 kilometers. So far, so good naman siya. Pero since may extra naman tayo na belt, papalitan ko na rin siya mamaya.
wala pa namang mga cracks. Pero para lang sigurado, since puro long ride tayo, palit na ako ng belt mamaya. So guys, huwag nyo rin palang kakalimutan yung washer dun sa malapit sa may oil seal. Ayan, so hindi natin linisin yan maya-maya. Alright, so upon checking dito, all good man, wala naman mga alog. Check ko rin yung oil seal, all good. Dito rin, so far, wala rin naman kalog. All good siya actually. Alright, so cleaning time na tayo guys. Gamit tayo ng engine degreaser. So, itong brand na to, so far, so good naman. So, sprayan lang natin dyan. As you can see, bagsak naman yung grasa. Ayan. Sprayan nyo lang siya all over. Ayan. And dito sa airbox natin guys, since may trace na siya ng langis, ayan, sprayan din natin yan ng engine degreaser. And by the way guys, before kayo mag-spray ng kung ano-ano dyan, make sure na lagyan nyo ng takip dun sa intake para hindi pasukin ng liquid. So ako dyan, nilagyan ko siya actually ng black gloves ko and then sinicure ko ng rubber band. Ayan, so sprayan lang natin and then iwanan ko lang to actually na nakababad sa engine degreaser para talagang bagsak yung langis niya. Okay, so this time naman, yung mga CVT components natin. So it's time for us to clean everything. Ganun din, engine degreaser, sprayan lang natin. Then syempre, brushin na rin natin para talagang malinis. Nakababad sila sa engine degreaser para talagang bagsak yung langis. Dito guys, gamit tayo ng 39mm using our impact wrench with extension. Ayun, tapakan nyo lang siya guys kasi biglang aangat yan. So, ito yung nut natin. Medyo okay pa naman. Clutch assembly. And then, naka-JVT spring na rin pala ako, 1000 RPM. Ayun, so, set aside natin sila. Baklasin muna natin to. Ayan guys. So yung C-clip na yan, gamit lang kayo ng flat screw para ma-remove nyo siya. And then itong plate, ayan, medyo sungkit-sungkitin nyo lang din. Paikot para maalis nyo siya. Medyo mahirap siyang alisin lalo na pagka first time yung aalisin yan. Medyo matigas pa. Ayan. So far so good, malinis pa naman. Ito guys, gamit lang kayo dito ng circlip pliers para ma-remove nyo yung clutch spring nyo. Kung wala naman kayong circlip pliers guys, pwede naman yan kahit yung flat screwdriver nyo, sungkitin nyo lang. So pan-checking dito sa lining natin, medyo maganit na siya. Ayan, so kailangan na natin grasahan yan mamaya. Actually medyo mahirap nga siyang alisin parang natuyuan na siya. Isa yan sa dapat na maintain natin guys para maganda yung buka ng mga lining natin. Lalo na tong huling part na to guys, talagang tuyong-tuyo na yung lubricant niya.
So ayan, set aside muna natin sila. And then ito yung rubber. Tatlo yan. Remove nyo rin. Okay. So ito naman guys, alisin nyo lang yan. Ikot nyo. Then hilahin nyo pataas. And ito, upon checking guys, lusaw na yung grasa natin. Ayan. So kailangan nang i-repack mamaya ng grease. So tanggalin natin yung pin. 3 pin yan guys. Make sure na hindi niya siya mawawala. And then remove na natin yung male sa female. Ayan guys. Lusaw na yung grasa. Okay, so ngayon fast forward na natin. Linisin natin lahat ng components using our degreaser guys. Yan, ibabad lang natin ang gusto sa degreaser para talagang laglag yung dumi tsaka yung mga langis na nakakapit sa mga parts. Ito guys, after kong babaran to ng engine degreaser, babanlawan ko na siya ng water. Okay lang guys sa banlawan niya ng tubig, basta make sure na sealed yung intake nyo. And then ito, gagamit lang ako ng air blower para talagang tuyong-tuyo. Walang matitirang tubig sa airbox ninyo. And syempre guys, bugahan na rin natin yung CVT. Tuyong-tuyo siya kapag ka naglagay tayo ng mga components natin dyan maya-maya. So ito na yung nalinis natin na parts guys. So ginawa ko lang din dyan is binabad ko sa engine degreaser and then binanlawan ko. And then same thing, inner blower ko rin siya para talagang tuyong-tuyo. Para hindi siya kalawangan guys. Siyempre, huwag natin kalimutan yung crankcase cover natin guys. So, engine degreaser lang din. Ayan, kasi dumudumi din yan guys. And then, itong gasket natin, actually deformed na siya. Same thing. Papalitan din natin ito mamaya. Ayan. So, linisin lang natin. After natin babara ng engine degreaser, banlawan lang natin and make sure guys na tutuyuin nyo siya, either pamunas or air blower. Alright, assemble time guys. Lagay natin yung 3 goma. And then, lalagay tayo ng high temp grease guys. Pwede kayo gumamit ng white lithium grease or yung Singer oil, walang problema. Ito lang napagtripan ko ngayon actually, itong high temp grease natin. Alright, so lagay na natin to. As you can see guys, sobrang smooth na niya. Ayan. Napaka-smooth na niya ngayon. So guys, kung paano siya binaklas kanina, ganun lang din pagkabit. Alright. Now this time, balik na natin yung clutch spring, yung mahaba na side dun sa kaliwa. And then, maiksi dito sa kabilang side, sa may right side ninyo guys. Ayun. Habang side sa kaliwa. Then yung right side guys. Ayun. Kabit na natin siya. Alright, and then yung pagkabit naman ng plate, ganoon lang din. Push down nyo lang. Make sure guys na na-secure nyo to kung kailangan nyo pagpakayin nyo para mapasok nyo maigi yung C-clip ninyo. So upon checking, all good na yung clearance nya.
Gamit lang kayo ng long nose pliers para makabit nyo yung C-clip. So guys, grasahan na natin yung torque drive set natin, yung male and yung female. Lagyan lang natin ng high-temp grease. And then try nyo siyang i-slide. And sobrang smooth na niya. Ayan. Balik na natin yung tatlong pin. So yung pin nyo guys, dalawa yung component nun. So ayun, just make sure na magbalik nyo siya na maayos. There you go. Second one. And then the third pin. And yung parang lock. Then lagyan nyo siya ng grasa. Alright, then ilagay na natin ito ulit kung saan umuupo yung center spring natin. Then make sure ikutin nyo lang siya and then pababa hanggang sa pinaka bottom part niya. And then syempre yung excess na grasa alisin nyo lang guys. Alright, once malinis nyo guys, lagyan lang natin ng grasa. I-repack lang natin ng grasa yung loob na ito kasi meron din bearing dyan sa loob. So make sure na grasang-grasa siya. Ayan. Pwede na natin ibalik tong center spring. Iupo lang natin siya. I-press down natin. Ayun, tungkol sa mag-lock siya doon. And then dito sa clutch assembly natin guys, tapakan lang ulit natin. And then kailangan natin kamayin yung nut. Huwag nyo kagad siyang i-impact para hindi ma-lost thread guys. Once na nakaupo na siya na maayos, okay yung thread. That's the time mababarili na natin siya ng impact. It's time for us to assemble naman dito yung mga bola. Ayan, 6 pieces yan in total. So let's just make sure na malagay natin sila lahat. Wala namang orientation yung bola ni JVT guys. So any side pwede. So guys, open na natin yung tatlong pamanit natin na slider piece. Kasi kanina, as you can remember, sobrang luwag na niyan. So this time guys, ayan, hirap na siya actually ipasok. Talagang fit na fit siya ngayon dito sa backplate. Ayan. Secure nyo lang siya maigi and then pwede nyo nang ibalik. Ayan, as you can see guys, wala siyang kakalog-kalog. So guys, lagyan din natin ng high-temp grease tong color guide ninyo. Yung kalahati lang na part. Kasi in excess of that, possible na siya actually tumalsik dun sa belt ninyo. Siyempre, hindi maganda kapag may grasa yung belt nyo. So yung part lang na yan, ang lagyan ninyo ng high-temp grease. Ayan, yung mismo nakalubog lang dun sa pulley ninyo. Go. Alright, so this time balik na natin yung washer plate. Then dito guys, nakagawian ko lang na lagi nagta-top dead center kapag nagpapalit ng or naglilinis rather ng panggilid. So dalawang mahabang pihit, mararamdaman yon, and then dalawang maiksin. And then remove na natin yung dry face. Then, grasahan lang natin. Konting high-temp grease lang. Yung tamang lubrication lang. Alright. Then, pwede na natin itong ibalik. So, make sure na hawak nyo yung backplate sa likod, guys. Kasi, pag hindi, lalaglag lahat ng bola ninyo. Ayan. Make sure na nabalik nyo na maayos.
bago rin tayong magic washer from Yamaha. Pwede nyo rin naman gamitin yung luma ninyo. It's just that meron ako mga extra parts kaya ginagamit ko na rin. Ayan. Ito na yung bagong belt natin. After 13,000 kilometers, it's time for me to change yung belt. Para iwas sa beriyang malala. Alright, so balik na natin itong component na to. Make sure na nakapress kayo sa belt guys para may kabit nyo siya na maayos. Once na slide nyo na doon, make sure na hindi siya masikip doon sa may pulley side ninyo. Ayan, para pag kinabit nyo tong drive face ninyo, makabit nyo siya na maayos. So make sure na may play pa rin siya. Ayan. So kita nyo na yung spline doon. At balik na natin to. Make sure na nakasentro maigi guys para pagka binaril nyo ng impact wrench noise hindi nyo madamage yung spline. Ayan. Sinasentro ko siya maigi. Once nakuha nyo na yung lapat na pwesto niya, sa time may balik nyo na yung Japan nut ninyo. Ayan, hand tight lang muna guys. Balik na din natin yung regroove bell natin. So, ito rin yung bagong nut ko. So, pasensya na guys, medyo maselan ako pagdating sa nut. Ayoko kasi nung nabibilugan ako ng nut. So, ayan. Hand tight lang muna. Ayan, so pagka na-hand tight nyo na guys, then that's the time na pwede na natin siyang i-impact. Tamang higpit lang guys, huwag nyo totodohan. Kasi masyadong malakas ang impact wrench guys. Ay, mga 3 baril lang, goods na yun. Start na natin. So yan, since bago pa yung belt niya guys, may konting pagpag pa yan. Lalapat pa kasi yan. Pero upon checking here guys, pag prenes nyo siya, ayan, maganda yung hatak niya. Huwag nyo din kakalimutan to guys. Pag ibabalik nyo na yung crankcase cover ninyo. Ayan, importante rin yun. Yung luma nating gasket guys, kita nyo naman deform na siya. Papalan natin yan and palitan na natin siya ng bagong gasket. Ito guys, make sure nagrasahan nyo rin yung bearing dun sa crankcase cover ninyo para well lubricated. So, minimake sure ko lang yung lapat dito ng cover. Pag all good na yung lapat guys, pwede na natin ibalik yung mga bolt. So, 8mm na bolt. So, gawin nyo munang pa-cross yung kabit. Itaas, ibaba. Sa may left side and then sa may right side. Ayan, para talagang lapat na lapat siya. Dito guys, balik na natin yung foam filter. Ayan, pinagpagpagpag ko lang yan guys.
time for us to put back yung CVT cover natin. Ginamitan ko lang muna siya ng T-wrench. Ayan. Yan guys, pinalitan ko na rin pala ng big head yan kasi yung stock neto medyo nabibilog siya kapag pinipihit nyo ng Phillips screwdriver. So balikan natin yung 10mm na bolt, dalawa yan sa airbox. Then ito yung mga bolt dito sa airbox, balik na rin natin. Siguro 8mm. So all good guys, nalinisan natin yung CVT natin, napalitan na rin natin yung belt and yung gasket. So this time reset lang natin to. So punta lang kayo dun sa V-belt and then long press nyo yung sa left side. Pagka-long press nyo nun, magbi-blink siya, i-long press nyo ulit para mag-zero out. So if umabot kayo dito sa video na to guys, please comment down below if you have questions. I'll try to answer as soon as I can. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel then. I'll be posting different tools and gadgets reviews soon. Thanks for watching.